Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This page ang Ame from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin na yung January 16 to 31, 2026. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, Capricorn, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagdidesisyon nito. No, gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa bara para magkaroon din kayo ng idea o ano mga bagay o sitwasyon na need to aware, ma-alert kayo kung ano man yan. Pero kung gusto na positive lang, hindi itong para sa'yo. Hindi itong channel na ito. Capricorn. Arrow, you are on the right path regarding some aspect of your life. Kung ano man yan, nasa tamang direction ka, no? Or you need i-point mo yung iyong targeting this time, no? Sa nakita ko. Dito. So, ito kasi yan, ano yung mga obstacle yan. There's an obstacle, pero but you need to focus to your goal this time. And syempre, pay attention to your finances. Kailangan din mag-think advantage when it comes sa mga achievement and success. Kumbaga, pwedeng merong ka i-work it out o meron kang ginagawa na isang bagay, isang sitwasyon sa sarili mo man yan, sa trabaho mo, sa pera mo man yan, o kung kanino man yan, na it will success, no? At ma-achieve mo ito. You give an effort and hard work sa mga bagay na yon. By March, may sinasabi itong March, maaring March is related sa'yo, may mga birthday, ganyan. Also, March kasi is a 3 minutes, 3 hours, days, weeks, or months, or by March. Ano, may konti mga lungkot, or mga pag-aalala, or worrying situation, or pwedeng sa loob ng 3 buwan na yon, or going 2 to 3 months man yan, or weeks man yan. No, maari may mga naramdaman ka o naranasan ka na konting worrying, lungkot, or mga pag-iisip ng mga bagay, pwedeng ganun sa iba, no? Yan, may mga konting isipin sa iba sa inyo. Taking a vacation, physically or mentally. Maaaring you're thinking about something vacation, ano? Baka kinakailangan na rin ng iba sa inyo na magbakasyon o nakikita sa inyo, baka puro trabaho na lang kayo. And also, kailangan mo rin ng mental peace. Siguro magkakaroon, siguro hindi man kayo mag-vacation ng malayo man o malapit, siguro kung sa bahay lang, no? Maaring ganun, maaring may mga holiday situation or nangyari or lakpas na, maaring natapos sa iba, maaring sa iba is magbe-vacation pa lang or thinking about vacation or resting, no? Dito sa situation. Ay, trouble accusation. Naku po, patay tayo dyan. May mga tao na magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan at may mga pag-aakusa. Siyempre, handun din yung situation na may mga tao rin na hindi ka magugustuhan or hindi ka gusto, no? And then also, when it comes naman dito, huwag ka masyadong ma-relax din sa situation mo, no? Kasi baka handun yung behind your back, may mga tao na hindi ka gusto. And then also, sa nakikita ko rin dito, handun din siguro yung pag yung sobrang tired ka na, ganyan, yung mga masakit na yung mga buto-buto, o yung mga kalamnan mo, ganyan. Siguro it's time to take a rest. No, kailangan mo rin ng mental peace this time or try to relax, to recharge kung kinakailangan. And also, iba sa inyo, siguro may mga, kung you have a business, siguro mga related kayo when it comes to foods, o kaya naman magaling ka magluto, o kaya naman ikaw yung palaging nakukota sa when it comes sa pagluluto or pag-iihaw man yan, pagpiprito. Mag-ingat din kayo no sa mga apoy or mga mantika or mga may init. Yan, yung mga kumukulo-kulo. Ano, ingat kayo. Ikaw or someone into your life. Beware of a great pride. Maring, when it comes, kung titingnan ko ito, tsaka ito, parang nahando sa situation na,
there's a successful happen into your life. Parang, oh my God, thank you, na-achieve ko to, natapos ko to, naganap to, nangyari ito, naging okay na ang lahat. Parang nahandun ka na sa feeling na makakapag-relax ka na, kahit papaano, yung hindi man totally relaxation, parang mapapanatag na yung loob mo, nahandun yung sitwasyon na magkakaroon ka ng mga ganang sitwasyon. Sa sarili mo man yan, sa trabaho mo, sa mga mahal mo man sa buhay yan, nahandun sa point na yun, ano. And then also, when it comes sa kay Pride Pan, sa Peacock, may mga matataas din talaga ang pride, hoping hindi ikaw ito, pero handun nga, siguro mga kasamahan sa trabaho, ganyan, yung mga paligsahan, want to compete, yan, may mga competitive, or mga nakikipagkompetensya, pwedeng ganun, ano, ingat na lang din. Dealing or relationship with a man with a blonde, gray, or white hair, pwede rin ikaw ito, no? Or pwedeng kung sino man sa buhay mo to, pwedeng isa siya sa kasamahan sa kasamahan mo, or a person who's connected sa iyo na medyo siya ang mag-aakusa sa iyo, or may mga trouble situation, pwedeng isa siya sa magiging mataas ang pride or mataas ang ego, or hindi talaga nakikinig, or may pagka uh, salbahe maybe, no, sa iba sa inyo, or maybe there, dito sa hamok is i-advise versa natin na pwede rin na siya is isa sa tao na nakakatulong sa iyo, no, para maging magaang ang mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Pwedeng ganon kasi hati siya. And, uy, sabi ko sa'yo, plenty of material things. Congrats! There's a blessing coming into your life, no? And iba rin sa inyo, pagdating dito is medyo umiwas kayo sa mga meat or mga prito or gumagamit ng mga oil din, no? Ano lang, i-minus nyo lang din, no? Para sa health nyo rin. Kasi nandito si Hamok, no? Balancing din kasi ito. Ayun, mas kung kailangan ng mga vitamins, no, mga prutas, minsan kain ka, ganyan. Imbis na mga McDonald's, Jollibee, chicken, French fries man yan, o ano man yan na medyo may mga oil na kasama, siguro mas i-change mo na lang siya. Kung potato fry yan, change mo na lang siya ng pwedeng apple, or iba sa inyo, baka mahilig kayo sa fruits, ano, sa iba sa inyo. And syempre, when it comes to plenty of material things, is there's a blessing coming into your life, or nandun na talaga yung success or reward happen sa buhay mo. O, diba? Sabi ko sa iyo like I told you. Alam mo, ito, pag titingnan ko to, pagbabalik ito ng confidence mo. Yan. Yan, paggaang ng buhay. And also with the diamond, you'll be receiving or giving a precious gift. When it comes dito, siguro iba makaka-receive kayo ng mga gifts, no? Or maybe you will give a gift. Or pwede rin to, when it comes to, precious gift, siguro may ibibigay sa'yo si universe, kasi kung titignan ko na handito siya, may ibibigay sa'yo si universe na higit pa sa inaasahan mo, no? Pwedeng sa tao, sa mga mahal mo sa buhay, pwedeng ganon, connected siya, or pwedeng sa'yo, ganon ang nakikita ko sa'yo dito, no? Yun. Kaya handito rin, pag titignan ko to, kasi good kasi ito lahat, pag titignan ko si Prying Pan, handun yung pagiging hungry situation mo na makamit mo yung success na yun. And this time, makakamit at marireceive at ma-achieve mo ito, no? Magkakamit mo yung mga reward and blessing into your life. O pwede rin naman iba sa inyo is may mga diamond rings, o kaya may mga gift kayo marireceive, or magbibigay ka ng mga valuable things with someone. Yan. Hindi lang naman kasi nakakuha yan sa sa gift, Siyempre, blessing. Gift is the blessing also, no? Sa nakikita ko sa dito. Congrats kasi maganda yung iyong card. Tingnan natin yung energy ni Capricorn. Or pwede rin ito, pag nakikita ko si Hamok, saka ito, give a gift sa sarili mo, no? Wag lang puro work, wag lang ganito, ganyan. Siguro magbigay ka rin ng regalo sa sarili mo, na mag-take a rest ka, mag-vacation ka, o kaya nasa bahay ka lang. Kahit mga ka lang, 2 days, 3 days, mag-take a rest ka, di ba? Yung ka lang, yung bukit turo ka lang, parang gano'n, yung muni-muni ka lang, okay lang yun, no? O yan, kung meron kayong mga hamok o duyan sa bahay, di ba? Mas good, di ba? Parang feeling mo nasa vacation ka talaga, o yung mga gano'n, no? Yan, give mo yung sarili mo ng gift, no? Kasi worth it mo naman yon. Energy. Uy, the 10 and the 10. Galileo.
Okay, your energy. Yung energy mo dito, sa nakikita ko sa'yo, andito ka sa sitwasyon mo na mas more kang maghihigpit this time, mas more mong ima-manage lahat ng situation mo into your life. Ganyan. Halimbawa, mga pofokusan mo sa family mo, sa pera mo, sa mga pagpapasyahan mo sa buhay. Ganyan. Ang nakikita ko sa'yo dito, mas more kang magiging matatag after ng mga 2025 na medyo nagiging hindi maganda yung sitwasyon mo sa iba sa inyo. This time is mas more ka magiging malakas at matatag. This time, mas more ka magfo-focus, mas more ka magkakaroon ng um, lakas ng loob this time na harapin na this time yung iyong blessing. Nandun ka na sa point na yun. Pagbabalik din also ng strength ito. Kaya ang nakikita ko sa dito is it's more on confidence and then yung magiging very more on creative ka this time and maraming magte-taking a risk ka this time. Ayan nakikita ko. And also may mga energy mo rin kasi there's an excitement situation ako nakikita sa'yo. Yun. Maaring may mga excitement or exciting situation na magaganap by the second half of the January, di ba? Pwedeng a part of the family man siya or may mga outgoing man siya o kaya naman is magkakaroon ng mga union with someone who's connected sa'yo, pwedeng ganun. Or nandun yung sitwasyon na magkakaroon na ng stability into your life, lalo na kasama yung iyong pamilya. You're going toward to a new situation in life. Yun ang iyong energy. Kumbaga, congratulations kasi lalakpasan mo yung mga pagsubok sa buhay. Parating kay Capricorn. Uy, nakakita ko number. I-plus mo yun or maybe kung magtaya ka kasi naglabasan sa'yo si Blessing 0808. Bigla lang siyang lumabas. Ewan ko kung ano yun. Basta 0808 o kaya pag plus mo yun, i-minus mo yun, or dagdagan mo ng ng birthday mo. Kung sa yan, di ba may mga 4 numbers pa or mga 2 numbers. Hindi ko kasi alam mga tayaan. Hindi ako marunong sa ganyan. Sugal-sugal. Hindi ako marunong sa sugal. Marunong lang ako sa baraha. Parating. Okay. Ay, sa iba naman sa inyo is, when it comes dito, meron ako nakikita, dadagdagan ko siya ha, meron ako nakikita na papers and documents. Hindi ko alam ano yun, hindi ko alam kung mabibigla ka ba, ikakashock mo, ikakagulat mo, parang ganun, or may mga connected yung papers and documents na yun. Hindi ko alam in what way siya. Pwedeng sa kontrata, pwedeng travel, o basta ganun, mga renewal, kung ano man yung papers and documents. May nakatawang papers and documents kasi. Okay, sa parating. When it comes sa mga parating, yes, magkakaroon na ng clarity this time na magkakaroon na, magkakaroon ka ng connection muli sa isang tao na malapit sa buhay mo. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Pwedeng anak mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng kapamilya mo. Maaaring magkakaroon muli ng pagkikita sa iba sa inyo. Tapos may nakikita rin ako sa inyo na there's an achievement. Yan, there's a goal achievement situation, malaki man o maliit yan. May mga getting together and maaaring may mga family unity, reunion, celebration, may mga isi-celebrate ka, either mga close relationship man yan, o kaya naman is may mga parties and event or surprises, no? Ako nakikita sa iba sa inyo. Siguro, iba sa inyo is within the 2 to 4 days man yan, no? Or weeks or months man yan. Pwedeng sa iba is, kung months is April, pwede rin iba is by February, or days, weeks, or months man yan, no? Ang mangyayari yon. And ganun din sa pag uwi, may uuwi or may parating, parang ganun sa nakita ko dito. May pauwi or may parating. Pwede ikaw yung uuwi, ng Pilipinas, ng probinsya, nakalapit baryo, or someone is may uuwi or babalik papunta sa inyo, ganyan. Doon. Malayo man siya, malayo, malapit, o kalapit baryo, ha?
parang paulit-ulit kasi ako, kaya sinu-shortcut ko, kaso baka hindi maintindihan ng iba, no? Kaya minsan, yan yun na, pagtsagaan nyo lang na mahaba yung sinasabi ko. Yun, magkakaroon ng mga union, togetherness, yan. And also, ang nakikita ko sa'yo dito is, magkakaroon, yung parating sa'yo is, oy! Ako naman talaga, oh. Ano ba yun? Ano ba naman yun? Sorry ha, Capricorn. Yun ang parating sa'yo. And then also, is magkakaroon, may no, you will enjoy the fruit of your labor and success. There's a success, prosperity, stability. So, papabalik ng self-esteem, no? This time, sa nakikita ko dito. Yun, may mga reunion. Ako nakikita sa iyo. Ang ganda ng mo. Yan ang parating sa iyo. Maaari may mga pag-uusapan din ng iba related to a house or kaya naman magkakaroon ng mga bonding situation kung sino man yan or may mga iba sa inyo is a wedding, no? Maaring may mga pag-uusapan related to a wedding o kaya naman may mga pupuntahan kang wedding celebration, pwedeng ganun, or birthday celebration, o kaya may mga anniversary situation, di ba? Baka anniversary nyo, kung ano mga anniversary or anong celebration yan. May iba sa inyo is magkakaroon ka ng reminiscing from the past situation, ganyan. Pwedeng may mga mamimiss kayo or sa iba is magkakaroon lang kayo ng reminiscing sa mga naganap sa inyong buhay sa nakaraan. Yun. Maalala nyo lang din yun. Tingnan natin na dapat mong iwasan. Capricorn. Teka lang ha. Nakita ko Anak, hindi. Sorry kasi nagpunas pa talaga ako kasi baka maapakan nila. Dapat iwasan. Okay. Okay, dapat mo, the lovers. Aba, iba sa inyo may parating. Oo nga, may parating. Taong malapit sa'yo. Pwedeng lovers, pwedeng kapamilya, kasi andito rin si family kanina. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong, puro ka Aba, challenger lang. Challenger yarn. Okay, dapat mong iwasan yung makontrol o mamanipulate ka ng situation mo, no? Siyempre, iwasan mo yung mapanghinaat ka ng loob, yung hindi ka mag-try until you succeed. Yan. Iwasan mo din yung mga pagpapaliban, iwasan mo din yung malack of control ka, o kaya magpaabuso or mang-abuso ng tao, vice versa. Iwasan mo rin yung magpagiging moody or pwede rin siya sa mga taong moody. May mga moody, umiwas ka lang muna, baka mamaya mataga ka, baka maging frying pan ka, di ba? O kaya kung ikaw yan, medyo calm, you need to be calm, no? Sinasabi dito. And also, iwasan mo rin yung mga tao na sobra-sobra kung makapagsalita, yan, yung mga rude na tao, wala sa katwiran, mga taong sinungaling, or maybe ikaw ito iwasan mo rin yun i-apply mo din sa sarili mo. Yung mga tao na mapagpanggap, or ikaw mapagpanggap ka, iwasan mo din yun. Yung tao na mga mapanglinglang, or a person who is narcissist, yan, yung mga flare situation. Kung meron din ikaw na naumpisahan na, hanggang sa huli tapusin mo yan, huwag ka na magpaliban. Yung also being reckless, ganyan, iwasan mo rin. Tsaka yung mga tao na medyo may konting yabang, hambog. Sino na sama na yan. Umiwas ka lang. Or kung ikaw yun, iwasan mo yun. Siyempre, di ba? Not to give an effort and hard work in any situation in life. Siyempre. No, alam ko naman na palagi mong ginagawa yun. So, nakita ko sa'yo dito, no? Tingnan natin ang iyong love. Yung mga taong narcissist, umiwas ka dyan. Or being a narcissist. Yan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man. Capricorn in love. Aba, lovers talaga. Lovers and lovers. So, diba? Love is in the air.
Ganda ng energy nyo ngayon, nasa laba. O, diba? Love, can't you see? Okay. Kung kayo is single, is may tao, maaaring ikaw ito or siya, ha? May tao na may lihim na nararamdaman sa'yo. Baka naman ikaw to. May taon may lihim na nararamdaman sa'yo. Yes, nandun yung love or nandun yung pagkakaroon ng interest nitong taon nito sa'yo, no? Parang nandun yung, hindi siya nag-a-action, totally. Hindi na ko nakikitang nag-a-action siya, pero nandun yung feelings, no? Yung interest pagdating sa'yo. Kasi nagkakaroon kasi siya ng doubt eh. Siguro, lalo na kung may girlfriend ka, boyfriend ka, o kaya ay may connection ka na, talagang ilihim na lang talaga niya. Di ba? Ay, kung ikaw naman ito, hindi naman maganda. Di ba? Yun, na nakikita ko. Nagkakaroon din kasi siya ng doubt. O maybe nandun yung point na naghihintay siya ng pagkakataon sa iba sa inyo, no? Nandun siya sa point na yon. Pero parang nawawalan siya ng pag-aasa. Nagkakaroon lang siya ng pag-isolate. They feeling burden dito sa nakikita ko dito. Maaring ito is may anak na. Itong tao na to. Maaring may anak na to. Okay, kung kayo naman is, baka kilala mo na siya. Baka nagkakaroon na kayo ng connection nito. Pero may lihim siyang feelings. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to. Yes, nagkahiwalay kayo kasi, why? Nagkaroon talaga ng pagsisinungaling kasi handun din yung third-party relationship, no? Nagkaroon ng sikreto dito sa relasyon na to. Pero handun pa rin yung isa is still in the pain situation. They don't know kung magpo-proceed na ba siya or hindi, o maghihintay pa ba siya or hindi, o mag-go na siya. Hindi niya alam. Nagkakaroon siya ng option sa buhay niya. Maybe this is you or siya, ha, na handoon. Or maybe na handun yung tao na to na nagkaroon siya ng pag-isolate na, oh my God, sana hindi ko ginawa to, di sana hindi ako nakarma ngayon. Pwedeng gano'n no, sa iba. Hindi feeling burden, no, na handun pa rin handun yung situation na dala-dala niya yung relationship na bigat na ito, ha, na kahit na tumatahak na siya ng ibang direction sa buhay, na handun siya sa point na yun. O, di ba? Talagang kapag masama ang ginawa sa'yo, hanggang dulo, bibit-bitin niya yan. No? And then also, kung kayo naman is in relationship, this is a good term, kung wala naman mga third party kayo, this is a good term situation na handa you try to make it balance when it comes in dito sa relationship na to. Maaaring is iba sa inyo is isa or dalawa yung anak, handun naman yung situation na hindi kayo masyado, hindi tahimik kasi, isa sa inyo maybe tahimik or same kayo tahimik, ganyan. Pero nandun naman yung communication to each other sa mga walang third party, Nagkakaroon ng mga magkaplano or maybe both of you may hinihintay kayo. Pwedeng hinihintay. Kung LDR kayo, syempre naghihintayan kayo, di ba? O kaya handun yung may mga iba sa inyo is parang may hinihintay ang bawat isa. Yun ang nakikita ko dito. Ang isa sa inyo is mahilig mag-isolate or maybe both kayo is mareho kayong mahilig mag-isolate, sa nakikita ko dito. Palagi kayong nagtithink or isa sa inyo is always thinking in advance when it comes in this relationship. Sa mga walang third party to, ha. Kung nakikita ko dito, it's more in balancing ang nakikita ko dito, no? Ganyan. Kasi star and yan. Andun yung sitwasyon na equal yung pagtitinginan ng bawat isa. But, kung kayo naman is may third party, alam nyo na. Alam nyo na kung saan kayo mag-ano. Ate, may third party ba? Sa iba, yes, may third party. Alam ko naman, alam mo yun. You need to trust your intuition. Kaya nga nag-isolate yung iba, tsaka nagkakaroon ng mga painful or struggle. Tingnan natin na iyong money. Money ni Capricorn. Uy, the sun. Ay, devil! Tingnan natin. Lalabas dyan. Pero meron ka Wheel of Fortune. The World. Uy, may ka. May darating sa'yo talagang opportunity. May matatapos. Devil in money. Patay tayo dyan.
Universe, pwede explain mo sa akin to? Okay. Okay, when it comes sa money mo, siguro it's more unrelated to your connection, maybe sa family, yung iba, no? Or mga kamag-anak, ganyan. So, nakita ko dito. May blockage ka when it comes sa pera mo, no? Siguro is masyado kang mapagbigay or masyadong mas binibigyan mo ng, hindi ko naman sinasabi magdamot ka dito, no? Pwedeng may mga isa sa mga kamag-anak mo or kamag-anak mo or a family, siguro buhos, labis ka siguro nagbibigay, pwedeng ganun ano, na yun ang nakapagbibigay sa'yo ng blockage. But, kahit na ganun kasi hindi ka, hindi masama yung energy mo. Why? Kasi happy ka. Ibig sabihin, bukal sa loob mo yung ginagawa mo, no, na pagbibigay sa kanila or kung humingi man sila sa'yo ng tulong, ganun, bukal naman sa loob mo. Yun nga lang, syempre, dumatating kasi yung time na napapagod ka na rin, di ba? Yun ang nakikita ko. Yun ang nagiging blockage mo. But also, sa iba sa inyo is, ang nakikita ko when it comes sa money mo is mag-ingat ka pagdating sa connected ang trabaho or money mo. Why, ate? Kasi there's a time or magkakaroon ng time na pwede kang maloko na connected ang money mo. Pwede kang madaya, pwede kang ma-scam, or pwedeng, ano tawag doon? Yung, halimbawa, pag hindi mo ako pinautang, yung mga utang-utang situation, ganyan. No, ingat ka na lang. Yan. Pwede rin kasi ito na manakawan yung iba sa inyo, no? Or may mga mawalang mahalagang bagay sa inyo. Yan, ingat na lang din, ano, sa nakita ko dito pagdating sa money. Tandaan mo, devil yan. Kaya yung iba sa inyo is may mga blockage kayo in life. Pwede rin yan sa mga kasama sa trabaho. Kumbaga, hindi yung distraction nila sa mga ginagawa mo, no? Yan. Huwag ka lang mag-give up. Pwedeng in the past, hindi naging maganda with 2025. Maaring this time, we have the 10 of Cups kasi is magiging very good na this time. Unti-unti yung iyong kaperahan kasi this sa 10 of Cups. But tatandaan mo palagi na yung blockage mo is related dito, ha? Diba sa inyo is may papasok daw na pera. O diba sabi ko sa'yo eh. The Wheel of Fortune again, no? Aba, panalo. You will harvest. 7 and 8. Uy, abundance. And 9. Fulfillment. Panalo. San ka? May fulfillment. May abundance, may fulfillment. Hindi pa to advice, may abundance, may fulfillment. May marireceive ka raw. Oh. Taya kayo. Tumaya kayo. Hindi siya ganun kalaki, but may mananalo. Congratulations sa inyo lahat. Iba sa inyo siguro may mga business kayo o kaya handun kayo sa situation na malaki man o maliit yung business, merong kayong naiisip na gusto nyong gawin na pagkaperahan, pwedeng ganun. No, nagkakaroon kayo ng idea this time sa iba sa inyo. May parating na blessing and also is there's a reward or mag-iba sa iba, yung iba kasi sa inyo is naghihintay kayo ng something result or a reward. Ate, darating siya. Yes, darating talaga siya kasi nandito pala. Sa una pa lang, di ba, andyan na siya. Darating yung blessing na to. Mag-harvest ka na this time. Ano? May mga ma-harvest ka na pinagtrabahuhan or ginawa mo talaga. Ibinigay mo yung full of energy and effort mo and hard work mo dun sa sitwasyon. Yan, may mga papasok sa'yo na blessings. And syempre, when it comes sa iyong advice. So, you need to start a new beginning in life. Yes, tama naman din yung ginagawa mo, no? You're always thinking about something tungkol sa inyong future, ano? Sa nakikita ko to, you always give a support talaga sa mga taong mahalaga sa buhay mo. It's good, but you need din na mag-focus din sa sarili mo, no? Try mo rin, kasi andito si Cup, tsaka si Sword, tsaka si Emperor, hindi mo kailangan na itago din minsan na napapagod ka na o yung totoong feelings or yung emotions mo, no? You need to show your true feelings din sa nakikita ko dito. Yan, kung kailangan mo talaga na magpahinga ka. Focus also to yourself, ang sinasabi dito.
And then also, try to analyze, try mong i-progress yung mga bagay-bagay or magkaroon ka ng mga bagong strategy sa iba sa inyo is needed. And then yung nakikita ko rin sa inyo dito is mahaba naman din yung pasensya na iba or kung maiksi pasensya mas habaan nyo pa you need na maging very patient this time din sa nakikita ko sa dito. Tsaka yung iba sa inyo siguro may mga bagong trabaho or mga bagong source of income situation or idea kung may mga business kayo. I-force mo yun kasi magiging okay siya. Kasi lumabas sa'yo si Wheel of Fortune and we have the 8. O, di ba? Ang dami mo ng pera. Daming darating sa yung blessing. Congrats ha. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Huwag mo madaliin ang lahat kasi darating at darating niya. Sa iba sa inyo, siguro is within the 1 day, 1 week, 1 month, ako nakikita sa iyo. Yan, darating yung blessing na yan. Stable ka Stable siya. Maganda. Magiging okay yung mo. Kasi ang daming perang lumabas. Oh, di ba? The Wheel of Fortune, di sa pera yan. Ibig sabihin, magnetic ka. Congrats sa iyong pagiging magnetic. You have the diamond also. The vowel. Napaka-magnetic mo naman yarn. Talagang nararapat sa iyo tong peacock. Diba? Also, yung peacock kasi, yung pag bumubuka yung nila, lalo na pag tinulungan mo sila, yung pag bumuka at ginano nila yan, ibig sabihin yun, thankful. Pasasalamat. Arigato naman sa God bless.